이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 36장 13절로 22절 말씀을 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaiah, chapter 36, verses 13 to 22. 이 랍사게가 일어서서 유다 방언으로 크게 외쳐 이르되 너희는 대왕 아수르 왕의 말씀을 들으라. Ganito ang sabi ng hari, huwag kayong padaya kay Hezekias sapagat hindi niya kayo maililigtas. 히스기야가 너희에게 여호와를 신뢰하게 하려는 것을 따르지 말라. 그가 말하기를 여호와께서 반드시 우리를 건지시리니 이 성이 아수르 왕의 손에 넘어가지 아니하리라 할지라도. Huwag ninyong pakinggan si Hezekias sapagat ganito ang sabi ng hari ng Assyria. Makipagpayapaan kayo sa akin at humarap kayo sa akin. Kung gayo'y kakain ang bawat isa sa inyo mula sa kanyang puno ng ubas at ang bawat isa sa kanyang puno ng igos at bawat isa sa inyo iinom ng tubig ng kanyang sariling balon. 내가 와서 너희를 너희 본토와 같이 곡식과 포도주와 떡과 포도원이 있는 땅에 옮기기까지 하리라. Mag-ingat kayo na huwag mailigaw ni Hezekias sa pagsasabing ililigtas tayo ng Panginoon. Nagligtas ba ang sino man sa mga Diyos ng mga bansa ng kanyang lupain sa kamay ng hari ng Assyria? 하맛과 아르밧의 신들이 어디 있느냐? 스발와임의 신들이 어디 있느냐? 그들이 사마리아를 내 손에서 건졌느냐? Sino sa lahat na Diyos ng mga lupaing ito ang nagligtas ng kanilang lupain sa aking kamay, na ililigtas ng Panginoon ng Jerusalem sa aking kamay? 그러나 그들이 잠잠하여 한 말도 대답하지 아니하였으니 이는 왕이 그들에게 명령하여 대답하지 말라 하였음이었더라. Nang magkagayo pumaroon kay Hezekias si Eliakim na anak ni Hilkias na siyang tagapamahala sa bahay, at si Sebna na kalihim at si Joa na anak ni Asaph na tagapagtala, napunit ang kanilang kasuotan at sinabi sa kanyang mga salita ni Rabsake. 아멘. Amen. 교회를 향한 세상의 조롱이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang pangungutya ng mundo sa simbahan. 물론 이제 이사야 35장까지 이스라엘 주변 여러 나라들의 멸망과 또 이 지구 종말에 관해서 하나님이 말씀을 하셨습니다. Mula sa chapter 1 to 35 ng aklat ng Isaiah, makikita natin yung paghatol ng Diyos sa iba't ibang mga bansa na nakapaligid sa Israel, ganun din naman patungkol sa katapusan ng mundo. 그러면서 36장부터 39장까지는 이제 열왕기에 기록된 내용에 이스라엘 히스기야 주변 그 당대 그 시대적 배경을 지금 스토리로 이야기를 하고 있어요. At sa chapters 36 to 39 ay mga nakatala patungkol sa buhay ng mga hari at ngayon nga ang buhay ni Haring Hezekias. 우리도 오늘 요한계시록 7나팔까지 들었습니다. 이제 마지막 지구 종말의 나팔 소리를 우리가 성경을 통해서 들었어요. At kanina nga sa aklat ng pahayag ay narinig natin yung mensahe patungkol dun sa pag-ihip ng trompeta ng ikapitong anghel at ito'y patungkol sa katapusan ng mundo. 그렇지만 이제 이 마지막 7 대접의 이 재앙들이 계속되는 게 아니라 이제 마지막을 앞두고 우리에게 알아야 될 내용들을 하나님이 지금 말씀하신 내용을 받았습니다. Bago pa man ang mapangyayaring ito ay ibinigay na sa atin ang mensahe ngayon ng Panginoon. 오늘 이사야 36장도 마찬가지예요. Ganun din sa chapter 36 ng Isaiah. 우리는 처음부터 이제 마지막까지 전부 하나님이 알게 하셨습니다. Mula sa pasimula hanggang sa huling mga kaganapan, ipinaalam ng Diyos sa atin. 그러면 이제 그 마지막까지 아는 우리가 이 세상에 잠시 사는 동안에 썩지 아니하고 조롱받지 아니하도록 하나님이 오늘 이 본문 말씀을 우리에게 주시는 거예요. At ngayon yung ating teksto ay binigay bilang mensahe ng Diyos sa atin upang tayo nga ay makapaghanda at hindi tayo maging kakatwanan o kutsain ng mundo. 그래서 성경은 어느 대목을 읽더라도 그 성경이 기록될 당시의 역사적 배경을 이해하고 봐야 이해가 빨라요. At mas madali maunawaan natin alimang bahagi sa Biblia kung alam natin yung pinaka-background ng teksto nito. 히스기야는 29살 때 왕위에 올라서 이제 그 아버지 아하스와 함께 통치하였어요. Nakita natin na umakyat sa trono ng pagiging hari si Hezekias ng edad 29
At kasama niya naghari ang kanyang amang si Ahaz. 이 왕이 오른 뒤로 6년이 지났을 때 북이스라엘이 아수르에 의해서 완전히 패망하고 전부 포로로 잡혀가게 됐지요. At matapos ang 6 na taon ng kanyang paghahari o paglilingkod, ang hilagang kaharian ng Israel ay ganap na winasak ng Assyria at naging mga bihag ang mga ito. 이제 북이스라엘이 이제 포로로 잡혀가서 다음에 올 수 있는 입장도 아니고 그 주변 전 지역에 이 노예로 팔아버렸습니다. Kaya nga hindi lamang ito makaratig na lugar ay naging mga alipin. 그리고 이 북이스라엘 지역에 있는 남자들이 없잖아. 그래서 아수르에 있는 다른 이 남자들을 북이스라엘로 전부 들어가서 살도록 만들어 놨어요. At dahil wala nang kalalakihan nila roon, ang mga taga-Assyria na mga kalalakihan na nakitira o nakipamayan sa ilagang Israel. 그래서 이제 그 뒤로 이 히스기야의 아버지 아하스가 죽고 이제 BC 716년부터 히스기야가 단독 통치를 시작합니다. At nang mamatay na ang kanyang ama na si Haring Ahaz ng taong 729 BC, ay doon na ganap na naghari si Ezekias. 그래서 오늘 이사야 36장 1절에 히스기야 통치, 단독 통치 14년째를 지금 말씀하고 있어요. Makikita natin na sinabi rito na 14 na taon ng paghahari ni Ezekias na siya ay mag-isang naghahari na dumating ang panahon ngayon ng pagsakop ng Assyria sa Jerusalem. 이제 그때까지 히스기야는 종교 개혁도 이루고 여러 가지 모든 것 개혁을 하고 나라를 강하게 하고 있었는데 14년째 맞아서 아수르의 침략을 맞은 거예요. At sa haba ng panahon ng paghahari ni Ezekias, andun yung kanyang reformasyon na ginagawa patungkol sa relihiyon at pinatitibay niya ang kanyang hukbo. Ngunit ang 14 na taon ng kanyang paghahari ay dumating muli ang pagsakop ng Assyria. 우리가 히스기야처럼요. 오직 예수 그리스도로 답내고 전도와 선교에 방향 맞추고 주변을 이렇게 정리하고 종교 개혁하고 있더라도 이런 일들이 흑암은 이런 일들을 벌이는 거예요. Kaya katulad ni Ezekias, bagamat andun yung paghahanda niya sa pamagitan ng religious reformation, andun yung mission pag-ebanghelyo at pag-mission sa kanya at nagpapatibay ng kanyang hukbo, darating ang ganitong kapanahunan. 그럼 우리가 첫 번째로 좀 알아야 될 것이요. 하나님은 우리에게 복음을 주셨는데 이 복음이 종교화된 이스라엘의 당시의 현실을 우리가 잘 봐야 돼요. Una ay dapat nating makita yung kalagayan ng Israel noon. Bagamat binigay ng Diyos sa atin yung mabuting balita, ito ay naging relihiyon na lamang para sa kanila. 지금 전 세계에 이제 기독교가 많이 퍼져 있는데 대부분 이 기독교가 종교화돼 버리고 로만 캐토릭처럼 우상화되고 이 개신교도 종교화돼 버린 현실을 우리가 잘 봐야 돼요. Ngayon sa buong mundo, maraming mga nagsasabing Kristiyano sila, ngunit nahulog na lamang sila sa relihiyosong pamumuhay na wala na silang pinagkaiba sa mga Romano-Katoliko na andun yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, maging ang mga Evangelical Church ngayon ay naging relihiyoso na lamang. 그 중에서 우리가 히스기야처럼 오직 예수 그리스도로 답내고 오직 세계복음화에 방향 맞추며 이제 삶을 정리해 나가는 이런 가운데 주님이 오늘 이 본문 말씀을 우리에게 주신 거예요. Kaya ibinigay ang mensahe na ito sa atin na maging tularan natin ang buhay ni Ezekias na nagkaroon siya ng kasagutan tanging sa Panginoon Kristo at tanging sa pag-ebanghelyo ng mundo. 지금 우리 주변에 이제 기독교나 이 당시 히스기야 당시 북이스라엘이나 남유다는요 하나님을 이 전통적인 종교의식 안에 가둬두려고 했어요. Maging sa panahon noon, maging ngayon, sa Hilagang Israel at sa Timog Huda, nais nila na ikulong ang Diyos sa loob nga ng mga tradisyonal na relihiyosong seremonya. 모든 만물의 주인이시여 지금 모든 것을 주관하시는 이 하나님을 알지 못하고 그냥 종교의식 안에서 이 로만 캐토릭처럼 이렇게 그 종교의식 안에 하나님을 가둬놓아 버린 거예요. Ganun din naman yung mga Romano-Katoliko sa pamamagitan ng kanilang mga gawain o ng mga seremonya. Nais nilang ikulong ang Diyos sa kanilang mga gawain na ito.
그 결과 북이스라엘은요, 먼저 남유다를 위협하다가 아수리에 의해서 멸망당했죠. At bilang resulta nga, andun yung pagpapahirap ng Assyria, hindi lang sa hilagang Israel, ngayon ay nais din nilang atakihin ang Huda. 그 당시 유다 왕 히스기야의 아버지 아하스는요, 이제 아람과 북이스라엘로부터 나라를 지켜야 되잖아요. 그때 그래서 아수르와 동맹을 맺고 이제 아수리에 계속 조공을 바치고 있었어요. Makita natin na upang magkaroon ng kapayapaan ang haring na si Ahaz doon sa hari na Assyria, andun yung kanilang pagbibigay ng mga kayamanan, ng mga regalo sa kanila. 근데 이 아수르에 의해서 북이스라엘 이제 아람 전부 망하게 됐고요. 히스기야가 왕위를 계승한 뒤에는 이 개혁 운동, 종교 개혁을 이루면서 국력을 키워 나갔죠. Makikita natin na sa pag-upo ni Haring Ezekias, andun na pinasimulan niya ngayon yung patungkol sa pagreforma ng reliyon, pagbabago ng mga gawi nila. 그 내용이 열왕기하 18장에 잘 나와 있어요. Nakita natin malinaw ito nakatala doon sa Ikalawang Hari, Kapitulo 18. 그러면서 이제 아수르는 날로 강해지고 이제 이스라엘은 남유다를요 쳐들어오려고 계획하고 있는 걸 봐요. At mas patuloy na lumakas, tumibay ang Assyria at nais nga nilang pagplanuhan na sakupin din nila ang Huda. 그래서 히스기야는 이 아수르에 이 바쳤던 조공을 끊어버리고 이제 저 애굽과 이 동맹을 맺어요. Kung kaya makita natin na yung Assyria, doon yung kanilang pakikipagsampwesto sa Ehipto. 히스기야 왕 이제 6년, 북이스라엘 왕 호세아 제 9년, 북이스라엘은 아까 말한 대로 아수르 왕 그때는 살만에셀이었어요. 살만에셀에 의해서 정복당했죠. Nang ika-6 na taon ng paghahari ni Haring Ezekias at ika-9 na taon na paghahari ni Haring Hosea ng Hilagang Israel, doon ay ganap na sinakop ng Haring si Shalmaneser ng Assyria ang Israel. 그러면서 히스기야 왕 제14년에 아수르 왕은 산헤립이 왕이 되어가지고 이제 군사를 일으켜서 유다를 침공해 들어왔지요. At nang ika-14 na taon na ng paghahari ni Haring Ezekias, ang hari na Assyria na Sennacherib naman ay nagbuo ng isang hukbo upang kanilang sakupin ang matibay na lungsod ng Huda. 유다도 이제 이 예루살렘뿐 아니라 전 지역에 40여 큰 이제 강한 성들로 있었는데 그 성들이요 예루살렘 남고 거의 전부 정복당해 버렸어요. At hindi lamang ang lungsod ng Huda, maging yung mga kalapit na mga lungsod na matitibay na itatag. 그러면서 이제 애굽에서는 원병을 보내지도 안 하고 애굽이 동맹을 맺었지만 원병을 보낼 수 있는 입장이 못 됐어요. Bagamat ando na sa kalalagayan na yon, hindi na sila makapagbigay pa ng kanilang ganti sa hari. 그게 이제 이 아수르 왕 산헤립이요 예루살렘을 포위하면서 히스기야를 이제 크게 위협했지요. 항복해라. At patuloy nga andun yung pananakot ng hari na si Sennacherib kay Ezekias na sila ay sumuko na at umatras na. 그 히스기야가 싹싹 빌면서 내 요구한 대로 전부 할 테니까 우리를 용서해 주시고 군사를 돌려주시기를 이제 구한 거예요. At makikita natin na doon yung kanilang pag-atras sa paghingi ng paumanhin sa kanila. 그때 아수르가 뭘 요구했냐? 그러면 은 300달란트와 금 30달란트를 바치라 그랬어요. At hiniling nga ng Assyria na sila ibigyan ng 300 na talento ng pilak. Ito ay may 34 na kilo o 10.2 na tonelada, 30 talento ng ginto. 여러분 한 달란트는 34kg 가까이 되는데 300달란트는요 톤으로 10톤이 넘어요.
Ang 300 talento ng pilak o silver, ito ay may 34 na kilo o mga 10 tonelada. At ang 30 talento naman ng ginto ay may 1 tonelada. 금 30달란트도요. 이 안달란트에 34kg니까 곱하면 1톤이 넘어요. 1톤이. 1000kg가 넘는다 그 말이에요. Dahil nga ang isa ay may makita natin na 30 talento, ito may 34 na kilo, ang 1 kilo, kaya aabot ng 1 tonelada. 여러분 금 1kg만 해도요. 뭐 집을 살 수 있는 어마어마한 큰 돈이에요. Kung kahit nga 1 kilong ginto na mayroon ka, makakabili ka ng napakalaking bahay o ito'y malaking halaga ng pera. 근데 이런 어마어마한 이제 이 은과 금을 만드느라고 성전 벽에 붙은 금도 다 벗겨가지고 이제 아수르 왕에게 바쳤어요. At para nga mabuo nila yung hinihiling na dami ng ginto at pilak, maging yung mga nasa pintuan nila, nasa templo, ito'y pinagkukuha at inipo nila para ibigay sa Assyria. 그래서 아수르 왕이 군사를 빼고 이제 이 남유다가 살게 됐는데요. 얼마 지나지 않아서 아수르 왕 사네립이 다시 군사를 일으켜서 이제 이 또 다 점령하고 예루살렘을 포위했어요. Nagkaroon ng katahimikan, palandalian, ngunit agad naman na si Haring Sennacherib ng Assyria ay nagbuo na naman ng hukbo at nais nila nga na sakupin muli ang Jerusalem. 그때 예루살렘을 포위하고 사네립이 총사령관 랍사게를 히스기야에게 보내서요. 예루살렘 성민들이 다 듣도록 히브리 말로 크게 최후 통첩을 외치게 한 거예요. At pinadala nga ni Sennacherib na hari ng Assyria si Rabshakeh na magsalita sa kapulungan ng mga Israelita at sa wikang Hebreyo, siya ay nangusap sa kanila. 그게 이제 오늘 우리가 읽었던 본문의 내용입니다. At ito nga yung binasa nating teksto kanina. 이처럼 교회가 오직 그리스도하고 힘을 쓰려고 하더라도요. 세상 임금 마귀는 일단 뭐 크게 방해하며 속이는 거죠. Bagamat tanging si Kristo ang sinisigaw ng church, andun yung matinding pandaraya sa mundo na makikita natin. 그래서 두 번째 세상 임금 마귀는 이 아수르처럼요. 랍사게 같은 자들을 통해서 크게 외치고 위협합니다. At sa pangalawang bahagi natin mensahe, ang Diablo na naghahari sa mundo na ito ay malakas na sumisigaw katulad ni Rabshakeh. 그런 일이 벌어지더라도 속지 말라고 지금 주님이 우리에게 말씀하시는 거예요. Binibigay ang mensahe na ito ng Panginoon sa atin na bagamat dumating ang ganitong mga pangyayari ay huwag tayong magulumihanan. 아수르 사령관 랍사게가 외치는 소리 보세요. 너희가 믿는 바 그 믿는 것이 뭐냐 하고 조롱합니다. Andun yung pagsigaw nga nitong commander na ito ng kanyang hukbo na si Rabshakeh, sinasabi na, saan ba kayo nagtitiwala? 너희가 애굽을 믿고 반역하느냐? 애굽은 상한 갈대 지팡이 같아서 그 지팡이로 짚으려고 해도 꺾어져 버리고 짚으려는 네 손에 가시나 박힌다. Sabi, nagtitiwala ba kayo sa Ehipto na nagre-rebelde laban sa akin? Pag yung Ehipto isisigaw nila na ang kanilang mga tungkod ay walang lakas at hindi kayo makakapanangan sa kanila. 이 랍사기는 계속해서 7절에 혹시 너희가 우리는 우리 하나님 여호와를 신뢰하노라 하리라마는 히스기야가 여호와의 산당과 제단들 그 온 지역에 있는 걸 전부 허물어 버렸지 않냐? 그 신이 너희들 봐주겠냐? At sinasabi nga niya sa talatang 7 na kung sasabihin nyo na ilalagay nyo yung tiwala sa inyong Panginoong Diyos, na katulad ni Ezekias, ang lahat ay wawasakin at sisirain. 히스기야가 오직 예루살렘에 있는 성전 중심으로 이제 나가는데요. 그를 위해서 온 전 지역에 있는 산당과 제단들을 허물어 버렸어요. At makita natin na andun nga ang ganap na sinira yung matataas na mga lungsod, mga dambana ng Panginoon. 이런 종교 개혁의 내용까지도 이제 백성들과 이간질 시키면서요. 이 주민들이 백성들이 듣고 동요가 일어나기를 바라면서 지금 랍사게가 거짓말을 막 해대고 있는 거예요.
Patuloy nandun yung pagsisinungaling ni Rabshakeh upang magdulot nga siya ng pagkakabahabahagi sa kanila. 이 랍사게는 예루살렘 주민들에게 너희가 히스기야를 버리고 항복하면 풍요로운 삶의 터전을 제공할 것이다 하고 약속을 하고 있어요. At nangako siya sa bayan na to na kung sila nga ay tatalikod kay Ezekias, bibigyan sila ng masaganang buhay. 그러면서 랍사게는 계속해서요. 그 사이 우리가 이 아수르가 점령한 여러 성읍들, 여러 나라들을 막 예를 들면서 그들의 신이 우리 아수르에게 전부 굴복했느니라. At sinasabi nga niya na ang mga Diyos ng iba, ito'y ganap na sinakop nila. 너희가 믿는 여호와 역시 그렇게 굴복할 수밖에 없는 것이다 하고 이제 소리치는 거예요. At sinasabi niya sa kanila, walang makukuha sa kanilang kamay, maging ang kanilang Panginoon na sinasampalatayanan. 세상은 이처럼 우주 만물을 창조하시고 주관하시는 하나님을 모욕하며 이제 이 교만해지고 자기들이 따로 우상 만들고 섬기고 이 짓을 하고 있는 겁니다. Ganito rin ang kalagayan ng mundo ngayon. Nagmamataas yung mga tao na ang Diyos na lumikha ng lahat ay hindi nila kinikilala. Parang sila yung may-ari at Panginoon ng lahat ng bagay. 그래서 세 번째로 종교화된 신앙을 우리는 속히 개혁하고 오직 그리스도만 붙들면 돼요. At ngayon din naman, tanging si Kristo ang ating panghawakan ng pananampalataya na naging relihiyoso na lamang. Ito'y baguhin natin tanging sa pananampalataya. 그래서 하나님은 가나안 땅 들어가기 전에 모세를 통해서 신명기 말씀을 주시잖아요. Kaya nga, bago pumasok na lupain ng Kanaan, ay andun yung mensahe ng Panginoon sa aklat ng Deuteronomio sa pamamagitan ni Moises. 오직 그리스도 탐내고 그리스도 방향 맞추고 나가도록 신명기를 우리에게 주신 거예요. Binigay ang aklat na ito ng Deuteronomio upang panghawakan natin tanging si Kristo at ating ang iugnay ang ating direksyon sa Kanya. 여러분 이제 애굽에서 이 이스라엘이 농사 짓고 노예 생활할 때는요. 애굽에서는 나일강 물을 대는데 발로 이렇게 밟아가지고 이 논에 물을 대고 그랬어요. Makikita natin na nang alipin pa ng Ehipto ang mga Hebreo, sila nga ay patuloy nagkatanim doon at kanilang katubigan ay nagmumula doon sa ilog Nilo. 그만큼 애굽은 이제 농사할 조건도 좋은 땅이긴 했었지요. Kaya makikita natin na maganda yung kondisyon ng Ehipto pagdating sa farming o pagtatanim. 근데 하나님께서는 가나안 땅을요. 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 말씀을 하셨습니다. Yung sinabi ng Diyos ang lupain ng Kanaan, ito nga ay umaapaw sa gatas at sa pulot. 그 말은 너희가 하나님이 주신 말씀대로만 살면 애굽에서처럼 발로 밟아서 물 댈 이유도 없고 하늘에서 이른 비와 늦은 비를 적당하게 내려주시며 하나님이 축복하실 것이라 그 말입니다. Ay kumumuhay lamang sila ayon doon sa pangako o sa salita ng Diyos na ibinigay sa kanila. Hindi sila maging katulad ng Ehipto at sila nga ay pagpapalain ng Diyos. 앞으로 우리에게 안정적인 삶의 기반을 제공해 주시고 우리를 책임져 주실 분은요. 그래요. 오직 하나님뿐입니다. At sino ba pinagmumulan ng ating garantiya para sa kinabukasan? 근데 우리는 돈을 의지하고 이 세상 어떤 조건을 의지하고 나의 경험 뭐 이런 걸 의지하는 경우가 많아요. May maraming pagkakataon na pinagtitiwalaan natin ay ang pera, yung sariling karanasan natin, o yung mga kondisyon sa mundo. 여러분 여기서 이제 우리는 결단을 하도록 주님이 말씀을 주고 계세요. Kaya binibigyan tayo ng mensahe ng Panginoon upang magkaroon tayo ng resolusyon ngayon. 히스기야 때 그 히스기야와 온 백성들처럼요. 너희가 오직 하나님의 말씀을 믿고 따를 것이냐 아니면 세상의 상황 따라서 산헤립이 이 랍사게를 통해서 이 쏘기는 이 말을 따라 산헤립에게 목숨을 구걸할 것이냐 둘 중에 택하라 그 말입니다. Dito nga ay nasa pagitan ng pagpili natin kung mananampalataya ba tayo at susunod tanging sa salita ng Diyos o mamumuhay tayo sa salita ni Sennacherib o ni Rabshakeh na kasinungalingan na galing sa mundo. 사실 이는요 지금도 우리 안에서 세상과 하나님 사이를 오가며 계속되는 싸움이에요. Sa katotohanan, ang
labanan na ito sa loob natin ay nagpapatuloy hanggang ngayon. 그러니까 이제 먹고 살기 위해서 주일날도 예배드리러 못 오고 또 일하러 가는 사람들도 있는 거예요. Kaya nga marami ang inuuna nila yung kanilang pagkakakitaan o hanap buhay kaysa sa pagsisimba kung linggo. 그런 사람은 점점 더 어려워져서 이제 주일날 아예 한 달에 한 번도 예배 참석 못 하도록 세상에 만들어 나가요. At ang tao na ito ay patuloy na makakaranas ng kahirapan at hanggang maging araw ng linggo ito ay maging araw ng paggawa. 옛날엔 내가 그랬어요. Ganun ako noon. 그러나 오직 그리스도, 오직 교회 답을 내버리고 죽든 살든 교회 중심, 그리스도 중심의 삶으로 오니까요. 하나님이 책임져 주시더라고요. Ngunit kung namumuhay ka na tanging si Kristo at nakasentro ka sa simbahan ng Panginoon, ang maging responsable sa lahat ng kailangan mo ay ang Diyos. 이 주님이 우리에게 말씀하신 건요. 이제 너희가 그리스도인 나를 구주로 영접했냐? 그러면 너희의 관심을 내게 집중하라는 거예요. Kung tinanggap na natin ng Panginoon, dapat ang ating focus o ang ating tuon ay nasa Kanya na. 우리의 눈을 내게 고정시키고 네 마음을 내게 고정시키라는 거예요. Ang sabi ng Panginoon, yung paningin natin, pag-iisip natin, ay i-fix natin sa Kanya. 근데 우리가 살다 보면요, 세상에서 당장 이 일만 잘 되면 뭐 많이 벌 건데 걱정 없이 살 건데 이런 착각들을 많이 해요. Ngunit marami tayong maling pag-unawa na kung ito'y masikap natin gagawin, kikita tayo ng maraming pera, ito'y magiging resulta. 하나님은 분명 말씀하십니다. 저 참새를 봐라. 공중의 새를 봐라. 저 들에 피어있는 이 백합화를 봐라. 농사 짓지도 않고 길쌈을 하지도 않는데 하나님께서 전부 먹이시고 입히시고 기르시느니라. Malino sa sabi ng Panginoon, tignan niyo yung mga maya, hindi sila nagtatanim pero pinapakain sila ng Diyos, o yung mga bulaklak sa parang hindi sila humahabing, ngunit dinaramtan sila. 하물며 너희일까 보냐. Gaano 염려하지 pa kaya 말라는 kayo? 거예요. Sabi, huwag kayong mag-alala. 하나님은 우주 만물을 창조하셨고 지금도 주관하고 계십니다. Ang Panginoon nga ay patuloy na may kontrol ng langit at ng lupa hanggang ngayon. 우리의 머리카락 하나까지라도 헤아려 놓으시며 우리의 모든 필요를 아시고 공급하시는 분이 하나님이십니다. Bilang niya ang bilang ng ating mga buhok, alam niya kung anong kailangan natin at siya ang magsusupply nito. 그래서 먼저 하나님의 나라와 그리스도만 붙들라는 거예요. Kaya't unang hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at si Kristo. 눈에 보이는 현실에 속지 마시기를 바랍니다. Naway huwag kayong magpadaya sa kasalukuyan nakikita niyo ng pisikal niyong mata. 오직 주 예수 그리스도만 붙들고 따르시기를 바랍니다. Naway tanging pa Yesu Kristo ang ating panghawakan at sundan. 오늘 이 이사야를 통해서 우리에게 주시는 말씀이 바로 이 내용이에요. Ito yung nilalaman ng mensahe ngayon ng Aklat ng Isaias para sa atin ngayon. 그러면 결론 오늘 본문을 통해서 하나님이 우리에게 주시는 말씀을 한번 아주 확실하게 다시 한번 살펴보십시다. Ating conclusion, tignan natin muli at tiyakin ano ba yung mensahe ng Diyos para sa atin ngayon mula sa teksto. 랍사계는요, 이제 한국말로 이 똥 싸게 오줌 싸게 이렇게 좀 비하해서 말하는데 이 랍사계가 너희가 애굽을 의지해서 아수르를 벗어날 수 있겠냐 하고 조롱했어요. Tignan natin, andun yung pangungutya ni Rabshakeh sa kanila. Sabi, kaya niyo bang takasan ng Assyria sa inyong pagtitiwala sa Ehipto? 너희가 여호와 하나님을 믿는다며 근데 애굽을 의지하고 있냐? 애굽은 상한 갈대와 같은 거요. Kayo na naniniwala sa inyong Diyos, ngayon ay nagtitiwala ng higit sa Ehipto? 너희가 주 여호와를 의지한다고? 그래 실제로는 너희가 나 중심, 돈 중심 그렇게 살고 있지 않냐고 지금 조롱하고 있는 거예요. Kaya nga tayo na sinasabi natin naniniwala tayo sa Panginoon Yesu Kristo, ngunit sa katotohanan namumuhay na nakasentro sa sarili, sa pera, sa tagumpay, ay narapat lang na tayo kutsain ni Rabshakeh. 예수 그리스도를 구주로 영접한 우리가 자칫하면 세상 가운데 쏘으면 불신앙의 증인으로 전락할 수밖에 없어요. At kung tayo rin naman ay madaya ng mundo, tayo ay magiging patotoo ng kawalang pananampalataya. 그래서 랍사게의 저런 보세요. 너희가 그러고도 하나님을 믿는다고 말할 수 있냐는 거예요. Kaya ang sinasabi ni Rabshakeh sa pangalawang pagkakataon, masasabi niyo pa rin ba na magtitiwala kayo sa inyong Diyos? 오직 그리스도
내지 않으면요, 범사에 꼬이고 결국은 세상에 묶여가지고 교회 예배에도 참석할 수 없게 만들어버려요. At kung sinasabi nyo nga na kayo nananampalataya, ngunit kayo ang gumagawa ng kaparaanan sa inyong pisikal na buhay, na hindi kayo makapagsimba, madadaya kayo. 이런 일은 이제 교회에서 계속 반복되어 온 일들이지요. Ito yung mga pangyayari na paulit-ulit lang nangyayari sa church. 그렇기 때문에 세상은 교회를 조롱하고 하나님을 비웃습니다. Kaya nga, ang Diyos at ang simbahan, ginagawang kakatuwanan ng mga tao sa mundo. 지금 세상이 보는 건요, 우리 믿는 자의 신앙이요, 얼마나 이중적인 것인지를 예리하게 지켜보고 있어요. At doon nga na patuloy na nagmamasid yung mga tao sa mundo patungkol sa pananampalataya natin. 예수 믿는다고 말은 하는데요, 예수 믿는 게 뭔지도 모르고 그냥 돈, 나 이러면서 살고 있는 걸 지금 조롱하고 있는 거예요. Sasabi lang titiwala sa Diyos, ngunit hindi naman talagang alam kung sino ang Diyos. Nakasentro sa sarili, sa pera at sa tagumpay, kung kahit andun yung pangungutya ng mundo. 그러나 우리가 성경을 통해서요, 정말 왜 우리는 꼭 예수 믿어야 되는가, 우리의 근본 문제는 무엇인가 확실히 발견하는 게 중요해요. Napakahalaga, katulad sa sabi ng Biblia, bakit kailangan nating manampalataya sa Panginoon Jesucristo. 그러면서 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도께 나를 온전히 맡기고 그리스도를 나의 구주로 모시며 따르면요, 놀라운 하나님의 은혜 속으로 들어갈 수 있게 되는 거예요. Kung isusuko natin ang sarili natin sa Panginoon Jesucristo na lumutas ng lahat ng ating mga problema, ating mga kahirapan, ay ibibigay natin sa Kanya, papasok tayo sa kamanghamanghang biyaya ng Diyos. 우리가 비록 세상에 살지만 이제 정말 우리의 모든 문제 해결하신 주 예수 그리스도를 나의 구주로 온전히 영접하여 따르기를 원하시면 아멘 하시기 바랍니다. At bagamat tayo nasa mundo ngayon, kung nais nating sumunod sa Panginoon Jesucristo, ay sumagot tayo ng Amen. 오직 예수 그리스도 붙들고 이제는 세상에 내가 있지만 세상에 파송 나와서 하나님을 대신하여 그리스도를 대신하여 대사 역할을 하는 하나님의 증인이라는 사실을 내가 붙들고 누리면 되는 거예요. At bagamat tayo nasa mundo ngayon, panghawakan natin na tanging si Kristo at tayo nga ay makinatawan at isinugod ng Panginoon sa mundo na ito bilang kanyang mga patotoo. 그래서 우리가 이 육신의 삶을 이제 아직 세상에 살고 있다 하더라도 믿는 우리의 마음은요, 늘 하나님 나라 그리스도 중심 되어줄 수 있게 되길 바랍니다. Bagamat ang pisikal natin ay nasa mundo, nawa ang ating puso't isipan ay nakatuon kay Kristo at sa kaharian ng Diyos. 그런 점에서 히스기야는 아버지 아하스와는 전혀 다른 왕이었어요. Si Ezekias ay ganap na iba sa kanyang amang si Ahaz. 그는 철저하게 이제 하나님만 의지하기로 한 것입니다. Siya ay ganap na nagtiwala at nanangan lamang sa Diyos. 약간 이사야의 말을 이제 안 듣고 애굽을 의지하는 것이 있었는데 이제는 애굽 의지하는 것도 딱 끊었어요. At doon yung pagtitiwala nila sa Ehipto, ngunit ito ay pinutol na niya. 하나님 한 분만 붙잡았습니다. At andun yung paghawak niya tanging sa Diyos. 아버지 아하스 왕 시절까지 온 유다에 널려있던 산당, 우상 뭐 이런 것도 다 정리하고요, 종교 개혁을 일으켰어요. At lahat ng mga dambana sa matataas na lugar, mga Diyos-Diyosan, na nagkana sa buong Huda, lahat ng ito ay pinaalis niya at nilinis niya. 그 과정에서 히스기야에게도 어려움과 큰 시련이 몰려왔지요. Bagamat andun din yung mga kahirapan na dinanas ni Ezekias. 최후 통첩을 받은 히스기야는요, 이제 일단 백성들에게 샤타마우스 시키고 함께 언약 붙들고 오직 기도 속으로 들어갔어요. At sa kalagitnaan ng pangungutya ng Assyria, andun yung utos niya sa mga tao na manahimik sila at huwag magsalita, pinanghawakan lamang nila ang tipan at nanalangin. 여러분 성경을 통해서 많이 봤죠. 그 밤에 히스기야가 기도하고 있던 그 밤에 하나님이 천사를 보내사 아수르 군사 18만 5천을 전부 죽여버렸어요. At katulad nga ng pangyayari na alam natin, ng gabi na nanalangin si Ezekias sa templo, ay pinadala ng Diyos ang mga anghel niya at 185,000 na mga kawan na Assyria ang nangamatay sa isang gabi. 그 일로 인해서 큰 강한 나라 아수르가 망하게 되고 히스기야가 주변 열강들이요 히스기야에게 와서 칭송을 하고 아마 어떻게 그렇게 승리할 수 있었냐고 이제 막 이런 일들이 벌어지게 된 거예요. Makita natin na ganap na
ito'y naging kasiraan ng Assyria at andun yung pagtatanong ng mga tao, paano nangyari ang bagay na ito? 그를 통해 히스기야는 오직 그리스도, 모든 문제 해결 그리스도 증거할 수 있는 입장이 된 거예요. Ngunit ito'y naging pagkakataon na maipatotoo ni Ezekias, tanging si Kristo na solusyon sa lahat ng problema. 여러분도 각자의 현장에서 하나님의 놀라운 승리의 역사를 체험하고 증인될 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa sa inyong kanya-kanyang field, mga lugar, ay maranasan nyo rin ang katagumpayan, pagkilos ng Diyos sa inyong 그를 mga 위해서 lugar. 각자의 삶의 현장 속에서 오직 주 예수 그리스도만 붙들고 주님께 집중하며 삶 속에 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapalaw kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo sa inyong mga field, pangawakan nyo tanging si Kristo, siya'y maranasan at maipatotoo ninyo. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 히스기야 때처럼 전 세계 불신자들이 교회를 조롱하는 시대가 되었습니다. Tulad sa panahon ni Ezekias, dumating na rin ang panahon ngayon na ang simbahan ay kinukutsa ng mga tao sa mundo. 그러나 이제 저희들만은 적당히 타협하지 아니하고 오직 그리스도 붙들고 주님 바라보는 귀한 축복을 허락해 주옵소서. Salamat po sa pinahintulot niyong biyaya sa amin na ang aming tuon ay tanging kay Kristo namin ilagay. 모든 인생이 오직 살 수 있는 유일한 길은 그리스도뿐인 줄로 믿습니다. Naniniwala po kami na ang tanging daan na kami mabuhay ay ang Panginoon Kristo. 조롱하는 불신자들을 향해서도 그리스도의 증인으로 설 수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서. At para sa mga hindi mananampalataya na nangungutya sa inyong simbahan, gawin niyo kaming patotoo sa kanila. 그래서 히스기야처럼 하나님의 놀라운 능력의 역사를 체험하고 증거하는 증인의 삶을 살게 하옵소서. Upang katulad ni Ezekias, mamuhay kami na naranasan ng inyong kapangyarihan at maging patotoo ninyo. 그리고 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.